Isang mapagpalang araw! Handa na ba kayong makinig sa ating unang aralin sa edukasyon sa pagpapakatao 5? Kung gayon, simulan na natin! Ang una nating aralin sa unang quarter ng unang linggo sa edukasyon sa pagpapakatao 5 na may most essential learning competency na napahahalagahan ang katotohanan sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga balitang napakinggan, patalastas na nabasa o narinig, napanood na programang pantelebisyon at nabasa sa internet. Ako nga pala si Teacher Joanne, ang makakasama ninyo sa araling ito. Magandang araw mga bata! Handa na ba kayo sa ating aralin ngayong araw na ito? Magaling! Simulan na natin! Tignan ang mga larawan sa ibaba. Ano sa palagay mo ang ginagawa ng mga bata? May batang nanonood ng telebisyon. May mga batang nagbabasa ng pahayagan o ng dyaryo. Ang batang lalaking ito ay nakikinig ng radyo. Nagbabasa naman ng aklat ang mga batang ito sa silid-aklatan, habang ang batang ito ay nagbabasa gamit ang computer. Ano-ano kaya ang makukuha natin sa mga ito? Tama! Makakakuha tayo ng dagdag kaalaman at impormasyon. Kailan mo masasabing nagsusuri kang mabuti ng iyong mga gawain? At pinaniniwalaan mo ba lahat ng nababasa o naririnig mo sa mga balita? Ngayon, ating alamin ang tungkol dyan kung paano ang magkaroon ng isang mapanuring pag-iisip. Ngayon, pakinggan natin ang kwentong pinamagatang Ang Balita ni Kuya Lito. Makinig at maging mapanuri mga bata. Isang umaga, nakikinig ng balita sa radyo si Kuya Lito. Magandang umaga mga kababayan, ito na naman po ang Bombo Radyo nagbabalita ngayon. Naitala kahapon na may 24 na bata na may gulang na 8 hanggang 9 ang nakagat ng aso sa siyudad ng San Fernando. Ito ay ayon kay Dr. Dan R. Alejandro ng Veterinary Office. Kung hindi ito maaagapan ay maaari itong ikamatay. Pinag-iingat din ang mga may-ari ng mga aso na maging responsable sa kanilang mga alagang hayop na pabakunahan ng anti-rabies at itali ang mga ito upang hindi makadisgrasya. Nababahala si Kuya Lito sa napakinggang balita sa radyo. Kinausap niya ang kanyang nakababatang kapatid. Binigyan niya ito ng babala tungkol sa rabies na dala ng kagat ng aso. Ano ang dapat naming gawin kapag nakagat ng aso, kuya? Dapat ay sabihin kaagad sa mga magulang o sino mang kasama sa bahay na kumonsulta agad sa doktor para malapatan ng paunang lunas. Salamat po, Kuya Lito. Walang anuman, mag-ingat ka sa paglalaro, ha? Naintindihan niyo ba ng mabuti ang kwentong inyong binasa? Ngayon, sagutin natin ang mga sumusunod na katanungan. Ano ang natutunan mo sa kwentong iyong binasa? Magaling! Natutunan nating maging mapanuri sa lahat ng ating binabasa o napapakinggan gaya ni Kuya Lito. May pagkakataon bang hindi ka naniniwala sa balitang iyong narinig sa radyo, nabasa sa pahayagan o sa internet? Ipaliwanag ang inyong dahilan. Oo, may mga pagkakataon ngang hindi tayo naniniwala sa mga balitang ating naririnig sa radyo man, sa pahayagan, nabasa sa pahayagan at sa internet. Kaya anong dapat natin gawin? Maging mapanuri.
Ngayon, paano mo masasabi na ikaw ay nagiging mapanuri sa mga balitang naririnig mo sa radyo, nababasa sa pahayagan o sa internet? Ipaliwanag ang iyong sagot. Tama, masasabi natin na nagiging mapanuri tayo sa mga balitang ating naririnig sa radyo, nababasa sa pahayagan o sa internet kung iniintindi natin ng mabuti ang mga ito. At kung naipapaliwanag natin ng maayos ang mga balitang ito, tayo ay mayroong mapanuring pag-iisip. Naranasan mo na ba na mali ang iyong pagkakaintindi sa balitang iyong narinig o nabasa? Magbigay ng halimbawa. At ang panghuli, kung ikaw ang bata sa kwento, susunod ka ba sa paalala ng iyong tatay o kuya ukol sa balita niyang napakinggan? Ipaliwanag ang sagot. Napakahusay niyo mga bata! Ngayon, subukan natin to. Maglabas na kayo ng iyong papel at lapis at sagutin natin ang mga sumusunod. Isulat ang like sign o yung approve kung ito ay tumutugon sa mapanuring pag-isip batay sa balitang napakinggan, nabasa sa pahayagan o internet at napanood sa telebisyon. At disapprove or dislike sign naman kung hindi mo ito nabigyan ng mapanuring pag-iisip. Unang bilang. Naipapaliwanag ko ng maayos at may kumpletong detalye ang balita ukol sa lindol. Approve or disapprove? Okay, ang tamang sagot ay approve. Pangalawang bilang. Kulang-kulang ang mga impormasyong na ibahagi ko sa aking mga kaibigan tungkol sa balitang nabasa ko. Approve or disapprove? Magaling, ang tamang sagot ay disapprove. Ikatlong bilang. Naikukumpara ko ang tama at mali sa aking nabasa sa pahayagan o sa internet. Like sign or dislike sign? Approve or disapprove? Ang tamang sagot ay approve. Kaapat na bilang. Naisa-isa ko ang mga tuntunin sa pakikinig sa radyo. Like sign or dislike sign? Tama, ang tamang sagot ay like sign. At ang ikalimang bilang, naisagawa ko ang sunod-sunod na pamantayan sa pagbabasa ng balita. Approve or disapprove? Magaling mga bata, ang tamang sagot ay approve. Isa pa, gawin ulit natin to mga bata. Panuto. Basahin at intindihin ang mga balita. Suriin kung ito ay maganda at mapaghamong balita. Lagyan ng check ang tamang sagot. Una, ang Pilipinas ang tinaguriang ikatlo sa pinakamasayang bansa sa buong mundo. Ito ba ay magandang balita o mapaghamong balita? Ang tamang sagot ay ito ay isang magandang balita. Ikalawang balita. La Union, COVID-free na. Ito ba ay maganda o mapaghamong balita? Ano sa tingin nyo mga bata? Tama, ito ay isang magandang balita. Ikatlong bilang. Halos 1 milyong piso cash ng Summit Bank ang tinangay ng termite gang. Ito ba ay maganda o mapaghamong balita? Mahusay, ito ay isang mapaghamong balita.
Ikaapat, 2 OFW na na-stranded sa Manila, nakauwi ng Balawan, La Union. Maganda o mapaghamong balita? Tama, ito ay isang magandang balita. At ang kalima, mga bakawan sa Biday City of San Fernando, pinagpuputol, iimbestigahan. Ito ba ay maganda o mapaghamong balita? Mahusay mga bata, ito ay isang mapaghamong balita. Tandaan, bawat tao ay may kanya-kanyang pananaw at opinyon sa balitang naririnig sa radyo, nababasa sa pahayagan o internet. Ang pagiging mapanuri sa narinig o nababasa ay nagpapakita lamang ng masusing pag-iisip. Sa pagkakataong ito mga bata, kumuha kayo ng isang malinis na papel at ballpen. Gawin natin ito. Isulat nyo ang salitang nakabubuti sa inyong papel kung ang mga gawain ay nagpapakita ng magandang dulot ng paggamit ng media at internet. Hindi nakabubuti naman kung ito ay nakasasama. Handa na ba? Unang bilang. Nakapagsasaliksik sa agham at teknolohiya para sa takdang aralin. Ito ba ay nakabubuti o hindi nakabubuti? Simulan ang pagsagot. Handa na ba? Ang tamang sagot ay nakabubuti. Pangalawang bilang. Nakapaglalaro sa internet ng ML o yung tinatawag nilang Mobile Legends at barilan. Nakabubuti ba ito o hindi nakabubuti? Isulat ang sagot. Ang tamang sagot ay hindi nakabubuti. Ikatlong bilang. Nakukumpara ko ang tama at mali sa nabasa sa pahayagan. Ito ba ay nakabubuti o hindi nakabubuti? Simula ng pagsagot. Ang tamang sagot ay nakabubuti. Ikaapat. Napipili ang mga pelikula at programang hatid ay kaalaman at aral sa buhay. Ito ba ay nakabubuti o hindi nakabubuti? Simula ng pagsagot. Ang tamang sagot ay nakabubuti. At ang huli, nakakapag-chat ng malalaswang salita sa TikTok at Messenger. Ito ba ay nakabubuti o hindi nakabubuti? Nakakapag-chat ng malalaswang salita sa TikTok at Messenger. Nakabubuti o hindi nakabubuti? Ang tamang sagot ay hindi nakabubuti. Nakuha niyo ba lahat mga bata? Mahusay! Binabati kita sa iyong kahusayan. Nipamalas mo ang iyong mapanuring pag-iisip. Patuloy mo itong paunlarin. Maaari mong ibahagi sa kapwa ng may mapanuring pag-iisip, sapagkat natapos mo ng may pagpapahalaga at may mapanuring pag-iisip ang araling ito. Maaari ka nang tumungo sa susunod na aralin. Pero bago tayo dumako sa ating susunod na aralin, halina't samahan akong bigkasin ang tulang ito. Mapanuri ako. Mapanuri ako sa aking pinakikinggan, balita man o sabi-sabi lamang, o anumang pinag-uusapan, dapat kong suriin at pahalagahan. Hindi ikinakalat ang anumang usapan na walang patunay o ebidensya man.
Huwag nang ihatid sa iba para di makasuhan upang maayos ang tunay na balitaan. Ang mabuting pagninilay sa katotohanan, hatid ay saya at di demanda ang patutunguhan. Kaya dapat lamang na mapanuri sa napakinggan. Tamang impormasyon ilabas ng tuluyan. Pagkataong mo'y babantayog sa katotohanan. Kung tamang impormasyon ang iyong ipahayag, mapanuri ako sa bawat minuto at oras, dahil iyan ang salamin ng pusong busilak. Hanggang sa muli mga bata, paalam!